Yan mga idol, so mag 2 weeks na pong hindi umulan yung ating pipino. Yan, so naka 2 times harvest na po tayo. Kapon is 213 kilos. Yung nakaraan po is 150 plus or 160 plus kilos. Yan, so presyo ng pipino dito mga idol sa aming farm is 15 pesos to 20 pesos. Yung kapon po is 20 pesos. Depende sa buyer, yung nakaraan po is 15 pesos per kilo. Yan, so it's a good price. Yan, kung mapansin nyo, ito yung ating mga pipino. So kanina po nag-harvest, so baka bukas harvest naman po ulit. Mas maganda daily natin ma-harvest yung ating mga pipino. Sobrang daming bunga mga idol. Yun nga lang, sobrang dry na dry. Dahil nabagyo po sa Luzon, wala pong ulan dito, magto 2 weeks na po mga idol. No? So ito, bukas harvest na rin po siya mga idol. Mas magandang maybe daily yung ating pag-harvest as long as may mga buyer. Yan, yun yung mga pipino natin. Yan, hanggang dyan pa. Sobrang dry na dry yung ilalim ng pipino natin. So nag-abono po tayo. 2 times na po tayong nag-abono mga idol. Nandyan yung mga abono natin. 2 times na po tayo nag-abono. Hindi man lang siya na-dissolve. Hindi man lang natunaw yung abono natin. 2 beses na tayo nag-abono pero hindi tayo siniwerte ng ulan. So kawawa naman yung mga kapwa nating farmer sa Luzon, kung saan ilang bagyo na yung dumaan sa kanila. Yun yung ang kasama natin na content creator din, yung pipino ni Idol Farmilia. Yan, tinamaan din siya sa bagyo kaya na-damage. Yan, dito sa atin naman kabaliktaran po mga idol. Hindi naman siya na-damage mga idol, pero tuyong tuyo yung mga lupa. Ito wala na, sobrang dry. Yan, sana swertihin tayo sa ulan naman mga idol. Yan, at saka pumunta naman dito yung yung ulan. Yan. Ang nangyari po kasi mga idol, yan yung po kasi yung clouds po dito, hinihigo po ng bagyo. Tingnan nyo, wala ka clouds dito. Ngayon po is November 14. Yan, Huwebes po. Hinihigo po kasi ng bagyo doon sa Luzon yung clouds dito, at tapos yung mga clouds dito dinadala doon, at saka doon naman binabagsak ng bagyo. So kaya wala pong mga isolated rain dito sa ating area. Yun yung watermelon po natin. Sobrang dry na rin mga idol. Kung makita nyo po, dahil 2 weeks ba naman na walang ulan na nagpakita dito. Hindi man lang nagrasya ng ulan. Meron mga ulan pero nga lang, tawag niyan, pakunti-kunti. Yan, so kabilaan po yung ating mga pipino mga idol, hanggang doon sa kabila. Yan, may pipino tayo. So ginawa po nating koral yung ating pipino. So ang pinaka main purpose po talaga ng ating pipino mga idol is koral po siya mga idol sa ating mga watermelon. Yan, kagaya ng mga kambing, hindi po siya makapenetrate, hindi po siya makapasok dito sa ating area. The same time, mga intruders like mga tao, kasi daan po yan sa dyan mga idol. Yan, so kaya may watermelon din po tayo dyan, kaya naglagay din po tayo ng pipino. So if may mga hayop naman po mga idol like yung kambing, hindi po sila makakatawid from ganyan kakapal na pipino papunta dito sa ating mga watermelon. So iwas damage din po. Another advantage din po siya mga idol, dahil kumikita din po tayo dito sa ating mga pipino. Malit lang po kasi ang kapital sa pipino. Almost ito lang po talaga ang paggagastusan mo mga idol, dalhin dito sa area. The same time, yung astrobag natin, ito yung astrobag. Yan, mura lang po ito. I think nasa 100 siguro. Yan, marami na. Ito is nasa ang 3 kilo, nasa 180. Yan lang. Tapos poste po na nasa every 5 meters po magpo-poste po tayo ng kawayan. Yun na yung gagastusin natin. The same time, abono lang, konting spray ng foliar, fungicide, insecticide. The same time, granular fertilizer po mga idol. Yan. Like ganito. Yan, kung mapansin nyo, humihilay na po siya. So silipin natin sila, baka maraming bunga. Yan, sobrang daming bunga talaga mga idol. So mabigat po kasi siya mga idol. Yung ating mga pipino. Yan. Ito po, dapat nakaganyan po siya dyan sa taas.
Yan, so medyo matagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-update halos dito sa ating farm. Yan. Yan yung gumagapang na sa lupa yung mga pipino. Oh. Hindi na siya umakyat. So hayaan na lang natin siguro yan. Yan, hanggang dyan. Hindi na po umakyat yung blight dito. Kasi walang ulan. Di ba, Jor? Pag umuulan, mabilis ang fungus. Mas mabilis. Ngayon, dahil walang ulan, na-stop. Oy, sayang, may palaka dito namatay. Oh. Yan, so diyan po tayo kumukuha ng tubig mga idol. Naguhukay lang po tayo dahil ito is rice field po ito siya mga idol. Konting hukay mo lang may tubig na. So even 2 weeks na pong walang ulan dito. Grabe, sayang Yung hukay natin may tubig pa rin. Sayang yung mga abono natin talagang hindi natunaw. Sayang yung abono. Kaya po puti-puti lang yung abono natin, no? Nag-evaporate na yan. Wala nang purpose yung abono natin. Yan, no? Ngayon pa sana mas kailangan ng pipino sana ng ulan. Oh. 2 weeks na po kasing mga walang ulan. Bubuilo talaga sana yung pipino natin. Yan. So 2 weeks na po kasi siya mga idol. So mas maganda even every week na lang po sana mag-ulan dito sa ating area. Yun nga lang wala pong nangyaring ulan dito. I don't think so kung uulan. Yan, ganyan po yung ating area. Maybe bukas. So, or the next day sana umulan naman po. Pero sa Luzon, grabe, sobrang daming damage ng bagyo. Halos hindi na siya maka-farming yung mga tao doon. Maliban sa na-damage na yung kanilang pananim, hindi rin siguro makalabas dahil nasa evacuation center yung iba. Yung iba naman nagre-rescue, yung iba naman wala na talagang mabalikang farm dahil sira na ng bagyo. Pero dito naman sa atin mga idol, yan, nag-aantay po tayo ng ulan. Yan. Ayan, may clouds pa pero I think hindi yan babagsak dito. Yan, ganyan po parati bawat hapon. Yan. So mga idol, ito po sana po gumanda yung presyo sa ilang bisis natin magtanim ng pipino. Ngayon pa lang po tayo nakatikim ng 15 pesos at saka 20 pesos na presyo. Yan, so tuloy-tuloy lang. Maybe after natin ma-harvest lahat-lahat ng mga bunga ng pipino like itong mga bulaklak pa, ganyan. Yan, harvest na rin po tayo ng ating watermelon. So pag natapos tayo ng harvest ng watermelon, wala na rin po itong ating pipino. If pala rin po tayo na makapag-renta po ulit dito, makapag-silkan batch po tayo ng ating watermelon dito dahil may plastic mulching na existing, mas maganda, silkan batch na rin po tayo ng ating pipino. Yan. Ito lang yung pinakamadaling crops na naitanim po natin mga idol dahil ang pipino po is 26 to 30 days from tanim, start na po tayo mag-harvest. At the same time, pinaka short term crops, ganon din ang mga watermelon natin mga idol dahil watermelon 2 months from tanim is harvest na po siya. So yung isang area natin ng watermelon, dyan din yung sa kabila yung isang area. Oh. Shout out Mrs. ko. Yan dyan yung ibang watermelon natin. Uy, yung kapal dyan, no, Jor, no? Kapal. Mas makapal dyan. Sweet 16 yan. Sweet 16 pala dyan mga idol. Oh. Tapos nauna yung sweet 16 talaga. Yan, oh, mas makapal dyan, oh. Mas mauna kasi yung sweet 16. Ayan, punta nga tayo dyan siguro. Punta tayo dyan mga idol. Yan siya mga idol, dito tayo. Yan, so from other area, ito yung mga pipino natin. So ito yung mukha ng ating pipino pag dito tayo sa daan. Oh. Yan, so dyan sa left natin, dito sa bandang right natin. Then medyo nabansot yung pipino dito. Dito kasi is matubig that time. So ilan lang yung nag-germinate nating seeds. Tsaka medyo huli. So dito tayong ano natin, oh, watermelon. Sweet 16. So sweet 16 po ito siya mga idol. Meaning yun po yung mga malalaking mayroong seeds. So medyo malayo. Nasa 4 meter ang distansya ng bawat rows. Dahil makapal po ito siya mga idol. Makapal kasi talaga yung sweet 16 kaya nilakihan natin yung spacing ng each rows po mga idol. Oh. Yan, oh. Yan, ito yung kanyang kanal. Yan, oh, meron na, oh, nagbo-balls na tayong ano, after pollination.
So, doon yung ating mga seedless watermelon mga idol, doon banda. Dito ang ating Sweet 16. Dito po tayo kumukuha ng ano natin, pang pollinate. Yan. Doon, Sweet Venus natin. Sweet Venus doon siya mga idol. So, balik tayo dito sa ating pipino. Yan, ito yung ating pipino dito sa kabila. Yan, may mga bunga na rin, oh. Yan siya mga idol. Bunga. Harvest na rin to bukas, boss. Oo, harvest na yan bukas. Ito, medyo maliit pa pero pwede na itong harvest bukas mga unang bunga. Yan, oh. Wow. Harvest na. So, mas maganda dito, binibili yung reject natin, boss, dahil medyo mahal ang presyo, 15 to 20 pesos. Mayroong, I think 7 pesos yung reject na pipino. Yung mga deform po mga idol is binibili din po. So, unlike before yung 7 pesos yung per kilo, hindi po nabibili yung mga reject. Iniiwan na ng buyer dahil wala na pong presyo yung reject. Ayan. Ito kasi yung dahilan no madideform. Ito mga ganito kaliit, madideform siya kapag hindi nakasipsip ng abono. At walang tubig. Like ngayon na almost 2 weeks na nang walang ano. Walang tubig kasi. Walang ulan. Every ano tayo nag-abono dito eh. Every harvest talaga eh. Supposed to be every week meron tayong abono, no? Meron talaga. Kung mapansin natin, lumiliit na rin yung kanyang udlot, oh. Oh. Talbos niya. Dapat hindi naabutan ng bulaklak yung udlot niya. Parang ganito dapat, oh. Talbos niya, parang ganito, oh. Hindi naabutan ng bulaklak. Yun nga lang, dahil dehydrated din yung pipino natin. Hindi natunaw kasi yung abono. Minsan deform, like ganito, deform siya. Malaki dito, dito maliit, doon malaki, oh. Dahil kulang po sa sinipsip na tubig. Sprayhan natin ito ng ano bukas, ng Primo, 2 tinapa. Ay, spray na bukas ng foliar fertilizer na Primo Plant Booster mga idol. Para mapaano lang yung mga maliliit. May induce kasi may growth hormone yung foliar na Primo Plant Booster. Ito bakit ano siya? Oh, yun pala ang dahilan, oh. Parang na ano na siya, mabar down siya, may mga bunga pa lang malaki dito sa ilalim. Yan, oh. Yan din. Marami siguro yung harvest bukas. Ito din, oh. Yan, at saka ito, oh. Marami siguro. 200, magkano? 230 ng harvest natin kanina? Bukas siguro mga 300 na. 300 siguro. Yeah, third harvest po natin bukas. Yung unang harvest po natin nasa 160 plus mga idol, I think. Kahapon, ngayon is 213 kilos kung di ako nagkakamali. Bukas ang third harvest natin mga idol. Yan, sana pala rin. So, ganoon din dito. Yung pipino natin hanggang doon mga idol, oh. Yan, hanggang doon. Kinural po natin sa ating watermelon. Yan, oh, makita-kita nyo yung green. That is pipino pa rin mga idol, oh. Yan, hanggang doon. Makita nyo yung mga poste-poste na yan mga idol. Yan, mga pipino po yan siya dyan. Paikot po dito sa area para wala po makapasok na mga intruders, tao man or hayop. Baka magsobra 2 lata lang. Ang pipino natin? Pipino. Hindi nakaabot ng 4. Hindi, 3 lang man yung Seeds natin. Tapos hindi pa naubos yung 1 lata, may kalahati pa natira. Uy. So, yung financing po natin dito sa pipino, combine din sa financing natin sa watermelon. Kasi isahang harvest lang. Pero kung swertihin tayo like 20 pesos ang kilo ng ating pipino, baka pipino pa lang matanggalan natin yung financing sa watermelon, no? Kung swertihin tayo ng presyo. Lalo pag umabot ng 30 pesos. Mas maganda. Yes, yun nga lang. Basta hindi lang bababa sa 20 pesos sana. Yes, pero yung isang buyer kasi 15. Pero okay na yan. Okay na yan, 15 to 20. Basta umulan lang talaga mga idol. Umulan lang talaga. Kasi bubuelo pa talaga. Bubuelo talaga ito. Kasi second harvest pa lang natin. Bukas ang ika-third harvest. Bukas. So kung naka 100 plus tayo sa first harvest, peaking, bukas is 200 plus. Ngayon is 200 plus. Bukas sana mag 300. Packet to 300. Kahit mag 300 na lang maintain or 400 mga idol. It's a good price. Hindi bababa sa 300 ito. Kasi kung mag 300, imagine mo kung mag 20 pesos per kilo, umabot na po yun siya ng magkano ba? 6,000? Kapag 20 pesos, 300 times 26,000 po. Daily po yun siya. Daily. So kung makapag-harvest tayo kahit 10 bisis lang, mga 60,000 din pala. Medyo malaki-laki pa pala habol natin sa watermelon. Yan, sana swertihin pa tayo dito mga idol. And
Yun lang mga idol. So kung gusto nyo pong magkural, like kahit yung palayan nyo po mga idol, yung inyong maisan or yung watermelon ninyo or any area po mga idol na meron na gusto nyo pong ma-secure, hindi mapasukan ng mga hayop, hindi mapasukan ng mga tao, pwede nyo pong magay yung idea po namin na magkural po ng pipino sa inyong area para hindi po siya mapasok ng mga intruders. Yan. Mula dito sa ating farm mga idol, maybe the next day is mag-update po ulit ako. So, happy farming mula dito sa Tupi, South Cotabato. Bye-bye! Shout out boss. Shout out sa iyo paring bots. Yeah, shout out sa paring boss sa Vietnam. Nasa Vietnam si paring Sa bots. Vietnam po siya mga idol. Ingat pre! Ingat, ingat. Bye-bye! Ingat boss.